Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Mystery. Ako nga pala si Emmy, 59 anyos at 30 taon na akong nagtatrabaho sa pabrika ng pulveron bilang supervisor. Nagsimula lang din ako sa mababang posisyon noon, pero dahil sa sipag, tiyaga at dasal, unti-unti rin akong na-promote. Sa tagal ko na sa trabahong ito, naging bahagi na ng buhay ko ang pabrika. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong 1990 pa. Dalaga pa po ako noon, 24 anyos pa lang, at bagamat nag-aalala na kung makakapag-asawa pa ako, mas nababaling ang atensyon ko sa trabaho kaysa sa love life. Araw-araw akong naglalakad papunta roon sa pabrika. Dumaraan sa mga kaling kabisado ko na mula pagkabata. Parang walang nagbago. Ang simpleng buhay sa aming lugar at ang mainit na pagbati ng mga kapitbahay tuwing umaga. Dito po sa Leyte, sa aming tahimik na baryo, halos magkakakilala lahat. Bagamat maliit lang ang lugar namin, solid ang samahan rito. Parang isang malaking pamilya. Isa sa mga kilalang kilala sa lugar namin noon ay si Tope. Bagamat 1 taon pa lang siyang nakatira dito, ay mainit siyang tinanggap ng aming buong baryo. Nasa edad 30 na siya noon, mabait, matulungin at laging handang tumulong sa kahit na sino. May nabili siyang maliit na bukid at minsan ay nagtitinda sa bayan. Pero sa kabila ng kabutihan niya, may isang bagay na hindi kayang itago ng kahit sino. Ang putok niya. Mystery, amoy sibuyas na nilublob sa pawis at tila ba tumatagos sa ilong ng makakaamoy kahit gaano pa kalakas ang hangin. Pero dahil sobrang bait ni Tope, walang naglakas loob na magsabi sa kanya. Kahit ako, hindi ko magawa. Natatakot kasi akong masaktan ng damdamin niya kung sakali. Isang araw habang papasok ako sa trabaho, lumapit si Tope sa akin. Magandang araw, Emmy. Baka pwedeng ipasok mo naman ako sa pabrika nyo. Kahit anong posisyon, tatanggapin ko. Nabigla naman ako sa kanyang tanong. Hindi ko alam kung paano ko tatanggihan ng maayos, pero ramdam ko sa boses niya na kailangan niya ito. Alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera, lalo na't humina raw ang kita niya sa pagtitinda. At dahil talaga namang nangangailangan kami ng bagong empleyado at sa awa ko, napapayag din ako. Pagpasok ni Tope sa pabrika, nagsimula na rin ang kalbaryo ng lahat. Wala kasing aircon sa pabrika namin at limitado lang ang electric fan. Pagdating ng tanghali, parang pugon na sa init. Pagkatapos ng ilang oras ng trabaho, ang pawis ni Tope ay parang nagsama-sama, parang bumuo ng sandata, isang granada ng sibuyas na isasabog sa buong pabrika. Tuwing lunch break, sabay-sabay kaming kumakain ni na Chona at iba pa naming kasamahan. Hindi na talaga nakatiis si Chona isang araw.
Sa dinami-dami naman ang ipapasok mo, ito pang papatayin tayo sa baho. Ano ba yan, Emmy? Ganyan na ba talaga katindi ang galit mo sa amin? Umaarteng sabi sa akin ni Chona, pero may halong biro. Grabe ka naman, Chona. Iyaan mo na. Napakabait naman nung si Tupi. Wala kasing kita sa pagtitinda kaya naganap ng trabaho. Naawa naman ako. Ay nako, ano pa nga ba? Alam mo, maganda dyan. Magpostahan na lang tayo. Kung sino ang pinakamatagal hindi huminga, siya ang panalo. Halos mabulunan kami sa tawanan habang kumakain ng tanghalian. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti nang sumisingaw ang usap-usapan tungkol kay Tupi. Sa umpisa, pasimple lang ang mga bulungan. Pero kalaunan, naging bahagi na ito ng pang-araw-araw naming buhay sa pabrika. Naging parte na ng routine namin ang pag-alerto sa lahat kapag dumadating na si Tupi galing lunch break. Palibhasa kasi ay mas pinipili ni Tupi na umuwi para doon kumain sa kanilang bahay. Pero ang masaklap, pagbalik niya sa pabrika ay lalong hulas na hulas ang pawis niya. Napansin ko na rin ang kalokohan ng iba naming katrabaho. May nakaabang sa may pinto. Tapos sisigaw ng, "Ayan na si Tope! Buksan nyo na lahat ng bintana!" para bang signal para sa lahat para maghanda sa pagpasok ng isang malabagyong hangin na kayang gumising sa mga inaantok. Pero seryoso, Misteri, kahit ang pinakamatibay naming electric fan ay parang sumusuko kapag si Tupina ang pumasok. Sa totoo lang, kahit ako naman, naaawa rin ako sa mga kasamahan namin. Lalo na yung mga halos katabi lang ni Tupi sa pabrika, parang hihimatay na. Minsan, tinitignan ko sila, halos mamutla na, pero nananahimik na lang. Yung iba, palihim na nag-aabot ng panyo sa ilong, habang yung iba naman, nagkukunwaring may sipon para lang may dahilang magtakip ng ilong. Nakaka-guilty rin minsan. Sino ba naman kasi ang kayang magsabi ng totoo kay Tupi? Misteri, sobrang bait kasi niya. Magalang, masipag, at walang masamang tinapay. Bukod pa roon, sadyang may kakaibang karisma rin si Tupi na kapag kausap mo siya, makakagaanan mo talaga siya ng loob. Kahit gaano kabigat ang araw mo, parang may magic si Tupi na parang nababawasan ang pagod mo kapag kausap mo siya. Kaya kahit minsan gusto ko nang magpakatotoo, parang laging natatalo ng konsensya ko. Napansin kong unti-unting inuubo si Chona. Noong una, inakala ko lang na arte lang niya yun. Hoy Chona, huwag kang ang umarte. Ang layo-layo natin kay Tupi. Biro ko habang siniko siya ng mahina. Ngumiti lamang siya, pero kitang-kita ko sa mga mata niya na hindi siya okay. Ilang beses na siyang napapahinto sa paggawa para lang suminga at uminom ng tubig. Sa bawat ubo niya, parang lumalalim ang pag-aalala ko. Oy Chona, baka naman kailangan mo munang magpahinga. Mukhang hindi ka na talaga okay eh. Okay pa ako, Ems. Baka pagod lang to. Sagot niya, pilit pang ngumingiti, pero halatang hirap na siyang huminga. Lumipas ang ilang araw, pero lalong lumalala ang lagay ni Chona. Hanggang sa isang araw ay kinausap na niya ako. Emmy, pwede ba akong mag-half day? Parang masama na talaga tong pakiramdam ko eh. Pasensya na.
Pumayag naman ako agad dahil bihira lang naman siyang lumiban sa trabaho. Nag-aalala na talaga ako. Pero ang mas ikinabahala ko, hindi lang pala si Chona ang naaapektuhan. Napansin kong isa-isa nang inuubo ang ibang katrabaho namin. At sa bawat araw na lumilipas, padami ng padami ang nagkakasakit. Amy, parang may kumakalat na sakit sa atin ah. Bulong sa akin ng isa pa naming kasamahan habang nagpapaypay para magpahangin. Tumingin ako sa paligid. 3 na ang nadadagdag sa mga tauhang absent. Dahil maliit lamang ang pabrika namin, malaking kawalan agad ang mga ito para sa kota namin. Pinayuhan ko silang lahat na uminom ng gamot at magpahinga kung kinakailangan. Tuwing umaga, habang nagro-roll call ako ng attendance, may nadadagdag na wala. Hanggang sa umabot na sa 6 ang bakante. Yung dating maingay at masiglang pabrika, ngayon ay tahimik na. Pagkalipas pa ng ilang araw, hindi pa rin nagsisipasukan ang mga nag-absent sa pabrika. Ang trabaho namin ay unti-unting natatambakan. Dati, kahit anong dami ng orders, kayang-kaya naming tapusin bago mag-lunch. Pero ngayon, parang hindi na namin mabuno kahit kalahati ng ginagawa namin. Dumadami na ang palpak. Meron ng mga delayed na delivery at ang mga boss namin ay nagsisimula ng magtanong. Wala tuloy akong choice kundi magmungkahi sa aking mga boss na baka kailangan naming mag-overtime ng ilang araw para matapos ang trabaho. Nagkataon pang dumating ang isang malaking rush order. Habang tinitignan ko ang mga tray ng polvoron na nakasalansan sa gilid, napaisip ako kung paano namin tatapusin ang ganong kalaking order kung mababawasan pa ang mga taong pumapasok. Kinabukasan, pagkatapos ng mahabang diskusyon sa opisina, napagdesisyonan na nga naming mag-overtime. Wala nang ibang paraan. Kung hindi talaga matatapos ang order, posibleng mawala sa amin ang isa sa pinakamalaking kliyente ng pabrika. Pagbalik ko sa production area, sumalubong sa akin ang ingay ng makina, ang amoy ng bagong lutong pulveron at ang tila pagod na mga kasamahan ko. Halos kalahati sa kanila ay matamlay na sa pagtatrabaho ng walang humpay maghapon. Habang nag-iinspeksyon ako sa gilid, napansin ko si Tupe sa sulok. Kahit pawis na, masigasig pa rin siyang nagbubuhat ng mga kahon ng finished products. Ang likod ng uniforme niya ay halos basang-basa na, lalo na sa may bandang kilikili. Hindi ko maiwasang mapangiti ng bahagya. Kahit pa ganyan si Tupe, kung wala siya ay baka mas lalo lang bumagal ang production namin. Nagsimula na nga ang overtime. Bagamat dagdag sweldo ito para sa amin, ramdam na ramdam ko ang bigat sa katawan ng lahat. Ang init ng pabrika sa maghapon ay parang nagsilbing pugon na mas lalong nagpapahapo sa amin. Habang ang iba halatang hirap na, si Tupe naman ay tila walang kapaguran. Lagi siyang nasa unahan kapag may kailangang buhatin o ayusin, at kahit pawisan at halos maligo na sa sariling pawis, hindi siya tumitigil. Lumipas pa ang mga araw ng pag-overtime at hindi pa rin bumabalik ang karamihan sa mga kasama namin. Baka masisante na sila sa dami ng absent, naisip ko habang naglilista ng mga pangalan sa attendance log. Ang deadline para sa rush order ay unti-unti nang lumalapit.
At dahil halos palagi kaming abot ng hating gabi sa trabaho, nagiging delikado na rin ang pag-uwi. Isang gabi, matapos ang mahaba na namang overtime, nagpupunas pa lang ako ng pawis nang biglang lumapit sa akin si Tupi. Amy, sabay na tayong umuwi. Delikado nang maglakad mag-isa. 10 oras na ng gabi. Mahinang sabi niya, pero ramdam ko agad ang pag-aalalang bumalot sa boses niya. Napatigil ako saglit. Wala naman akong maisip na matinong dahilan para tumanggi. Tama kasi siya, masyado ng gabi para maglakad mag-isa. O sige, salamat Tupi, sabay na tayo. Sagot ko, kahit may kung anong kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ko. Habang binabagtas namin ang madilim na daan, ramdam ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa katawan ko. Halos wala akong marinig kundi ang kaluskos ng mga damo sa tabi ng daan at ang tunog ng aming mga yabag sa lupa. Pero bigla, isang malakas na yabag ang pumailan lang. Mabilis at mabigat, sinunda ng isang nakakapanindig balahibong sigaw. Napakapit ako kay Tupi, mahigpit at halos mabaon ang mga daliri ko sa braso niya. Mystery, takot na takot kasi ako. Wala na akong pakialam sa amoy niya. Sa mga sandaling yun, mas matimbang ang takot na bumabalot sa akin. Tumigil kami saglit at kahit sa dilim, ramdam ko ang bigat ng tingin ni Tupi sa akin. Amy, sundan natin. Baka may nangangailangan ng tulong. Mahina pero mariin ang sabi niya. Gusto ko sanang tumanggi. Ang puso ko ay parang sasabog na sa kaba at ang bawat hibla ng katawan ko nagsusumigaw na tumakbo palayo. Pero ang dilim na ng daan at sobrang katahimikan ang bumabalot sa paligid. Ayokong maiwang mag-isa. Kaya kahit nanginginig ang tuhod ko, napilitan akong sumabay kay Tupi na tumakbo palapit sa pinagmula ng sigaw. Habang papalapit kami, biglang lumitaw sa paningin ko ang figura ng isang babae. Napakapamilyar nito. Kahit madilim, kilalang kilala ko ang hugis ng likod na yun. Chona? Mystery, hindi ako maaaring magkamali. Matagal na kaming magkasama ni Chona sa pabrika at kahit sa dilim, alam na alam ko ang itsura niya. Pero nang lumingon siya sa akin, ay siya namang nanlaki ang mga mata ko. Ang mukha niya, hindi na mukhang tao. Ang dating maaliwalas na mukha ni Chona ay napalitan ng maitim at magaspang na balat. Ang ilong ay lumapad na parang sa baboy ramo at ang bibig niya ay punong-puno ng malalaki, matatalas na ngipin. Napaatras ako. Napatigil sa takot. Sino ba naman ang hindi kung ganito ang nasa harapan mo? Ramdam na ramdam ko ang malamig na pawis sa likuran ko. Pero bago pa siya makalapit sa akin, isang anino ang biglang sumulpot sa harap ko. Si Tupi. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang dalawa niyang kamay at sa isang iglap, parang may sumabog sa paligid. Isang bomba ng anghit ang biglang kumalat sa hangin. Mystery, ito ang amoy na kayang magpabagsak ng pinakamalakas na tao. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang muntik mawala ng malay.
Si Chona ay biglang nanghina. Kitang-kita ko kung paano siya nanlata. Ang mga mata niya na kanina'y puno ng bangis, parang nawala ng sigla. Hindi pinalagpas ni Tope ang pagkakataon. Sa isang iglap, parang naging wrestler si Tope. Mabilis at matindi ang pag-atake. Napatumba niya si Chona sa lupa at bago pa ito makabawi, may kinuha siyang maliit na bote mula sa bulsa niya. Isang likidong kumikislap sa ilalim ng buwan. Walang pag-aalinlangan, isinabo yun ni Tope sa bibig ni Chona. Isang nakakabinging hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Ang sigaw na yun ay parang dumaan sa buto ko. Matinis, puno ng sakit. Misteri, halos napapikit ako sa tindi ng tunog. At nang idilat ko ang mata ko, biglang tumahimik. Si Chona nakabulagta na sa lupa. Bumalik sa anyo niyang tao, pero wala siyang malay. Napalunok ako, hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan ko at nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Napatanong naman ako kay Tope. Paano mo nagawa yun? Para bang may kung anong bulong sa isipan ko na nagsasabing may malaking sikreto si Tope. Ang mata niya ay parang nagbago. Hindi ko na nakita yung dating maamong si Tope na laging nakangiti. Sa halip, seryoso at puno ng determinasyon ang naging ekspresyon niya. Mahina ang boses niya na sumagot sa akin. Amy, matagal ko nang gustong ipaliwanag to. Hindi ako ordinaryong tao. Napakunot naman ang noo ko. Anong ibig mong sabihin, Tope? Mandirigma ako ng mga aswang, Amy. Lumipat ako dito sa lugar nyo kasi sinusundan ko ang aswang na pumatay sa tatay ko. Matagal ko siyang hinanap at sa wakas, napatay ko rin siya. Pero biglang tumigil si Tope at doon ko napansin ang lungkot sa mga mata niya. Napansin ko, kahit napatay ko na yung aswang, hindi pa rin nawawala yung masangsang na amoy. Masangsang na amoy mo ba yung tinutukoy mo? Hindi yung amoy ko yung tinutukoy ko. Tinutukoy ko yung amoy ng mga aswang. Hindi ito naaamoy ng normal na tao katulad mo. At yung lahi namin, biniyayaan kami ng katangian na maamoy sila. At kung tama yung hinala ko. Ano yung hinala mo, Tope? Bago ko mapatay ang aswang na hinahanap ko, malamang nakahawa na siya ng iba. Siguro para dagdagan ang target ko at magkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Puno ng pangamba ang tinig ni Tope habang pinapaliwanag sa akin ang lahat. Kaya ang hinala ko, yung mga nagkakasakit sa pabrika, Amy, wala silang kamalay-malay na unti-unti na silang nagiging aswang. Yung mga katrabaho natin, hindi na sila tao. Gulat na gulat ako sa mga sinabi niya. Pero sa nasaksihan ko, wala akong karapatang magduda. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang aswang na si Chona. Hindi pa pala tapos ang lahat ng revelasyon ni Tope. Dahan-dahan siyang tumitig sa akin at nagpatuloy sa pagsasalita. Bukod ron, Amy, may kapangyarihan ng amoy ko. Puno ng seryosong kumpiyansa ang tinig ni Tope. Sa isip-isip ko, oo, may kapangyarihan talaga yung amoy mo. Sadyang tunay, nakakamatay. Amy, sa normal na tao, amoy sibuyas ang puto ko. Pero sa mga aswang, ito ang kanilang kahinaan. Amoy ito ng bawang na nagpapahina sa kanila.
Tupi? Seryoso? Parang bigla akong natulala. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot sa narinig ko. Tumango naman siya. Oo, kaya nung napansin kong dumadami yung nagkakasakit sa pabrika, nakutuban ko na. Nag-uumpisa na silang maging aswang. Ibig sabihin, lahat sila kasama si Chona, nahawa lang ng aswang. Oo, at hindi nila kasalanan yon. Kapag nakagat sila o nadapuan ng laway ng aswang, unti-unti nang sumisiksik sa kanilang dugo yung sumpa. Kaya nga, bago pa lumala ang lahat, pinainom ko ng gamot si Chona. Yun ba yung nasa maliit na bote? Oo, kapag gumana yung gamot, ibig sabihin hindi pa siya nakakakain ng tao at hindi pa siya lubos na aswang. Pero pag hindi gumana, hindi ko na kailangang marinig ang kasunod. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Sa ngayon, Emmy, kailangan ko nang ipagpatuloy ang pagtutugi sa iba pang nahawa. Kilala ko na lahat sila. Alam ko kung sino-sino yung mga nahawa. At bago pa sila tuluyang makakain ng tao, kailangan ko silang pigilan. Huminga siya ng malalim. Parang iniiwasang tumingin sa akin. Emmy, maaari na akong mag-resign. Aalis ka na? Bakit naman? Alam ko namang nahihirapan na kayong tiisin yung amoy ko. Pasensya na at salamat na rin sa pangunawa. Biglang may hinugot si Tupe mula sa bulsa niya. Isang dahon na may pulburang berde. Ito ang ginagamit ko para mag-amoy putok ako. Ano to, Tupe? Yan yung dahilan kung bakit nangangamoy ako. Pasensya ka na, Emmy. Kailangan ko lang talaga to para makilala ko at matalo ko yung kalaban kong aswang. So, ang ibig mo bang sabihin, wala ka talagang putok? Halika na, Emmy. Malapit nang magumaga. Ihatid ko muna si Chona sa bahay nila. Pakiramdam ko ng mga panahon na yun ay parang bumagal ang oras. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na wala palang putok si Tupi o mas natatakot ako sa katotohanang natuklasan ko. Pero hindi ko maiwasang magsalita ng nasa saloobin ko. Tupi, pwede bang huwag ka munang mag-resign? Huminto naman siya at dahan-dahang lumingon pabalik sa akin. Bakit, Emmy? Lumunok ako bago magsalita at tumitig sa kanyang mga mata. Hindi pa kasi tapos yung rush order. Kailangan pa kita sa pabrika. At saka... Napailing siya sabay tawa ng mahina. O sige, hindi na muna ako magre-resign. At habang lumalakad siya palayo, dala-dala si Chona. Para akong natulala. Sa wakas at nairaos din namin ang rush order. Pero makalipas ang ilang linggo, tuluyan na ngang umalis si Tupi sa pabrika. Naramdaman ko ang katahimikan sa paligid. Wala na ang amoy na dating umaalingasaw. Pero parang may kulang. Hindi ko maipaliwanag, pero parang hinahanap-hanap ko ang presensya niya. Balik na sa normal ang lahat sa pabrika. Wala nang nagkakasakit, wala nang umuubo, at wala na rin yung biglaang pagkawala ng mga katrabaho. Pero aaminin ko, Miss Terry, parang may namimiss ako. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa bahay, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, halos malaglag ang puso ko. Tupi! Nakatayo siya roon. May hawak na isang basket ng prutas. Sa halip na amoy putok ang bumungad, mabangong amoy na ngayon ang sumalubong sa ilong ko. Pasensya na, Emmy.
Hindi ko lang matiis na hindi bumalik. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Napangiti ako pero ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Wala nang mga aswang dito sa lugar natin. Ligtas na kayo. Napangiti rin si Tupi pero may bumungad na kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Balak pala niyang lumipat para ipagpatuloy ang misyon niya sa ibang lugar. Pero may isa daw dahilan kung bakit hindi siya makaalis at ako yun. Parang lumundag ang puso ko sa di ko maipaliwanag na tuwa at kaba. Hindi ko inasahan ang revelasyong yun, pero sa loob-loob ko, matagal ko na rin yatang nararamdaman ang ganito. Si Tope na sa kabila ng lahat ay naging bahagi na rin ng buhay ko. Puno ng pag-asa ang mga mata niya, tila nag-aabang ng kasagutan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko na rin kayang itago ang totoo. At sa mismong sandaling yun, naramdaman ko ang init sa puso ko na tila matagal nang naghihintay na kumawala. Lumapit ako sa kanya. Alam ko na pareho ang aming nararamdaman. At nang magtagpo ang aming mga mata, doon ko napagtanto ang amoy ng sibuyas na dating iniiwas-iwasan ko ay napalitan ng halimuyak ng pagmamahal. Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang kwento naming dalawa. At sa ngayon, may mga apo na kami at tahimik pa ring naninirahan dito sa aming lugar kung saan nagsimula ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Misteri. At maraming salamat po sa pakikinig.